Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. There was a scholar of the law who stood up to test him and said, Teacher, what must I do to inherit eternal life? Jesus said to him, What is written in the law? How do you read it? He said in reply, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your being, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. He replied to him, You have answered correctly. Do this, and you will live. But because he wished to justify himself, he said to Jesus, And who is my neighbor? Jesus replied, A man fell victim to robbers as he went down from Jerusalem to Jericho. They stripped him and beat him and went off, leaving him half dead. A priest happened to be going down that road, but when he saw him, he passed by on the opposite side. Likewise, the Levite came to the place, and when he saw him, he passed by on the opposite side. But the Samaritan traveler who came upon him was moved with compassion at the sight. He approached the victim, poured oil and wine over his wounds, and bandaged them. Then he lifted him up on his own animal, took him to an inn, and cared for him. The next day he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper with the instruction, Take care of him. If you spend more than what I have given you, I shall repay you on my way back. Which of these 3, in your opinion, was neighbor to the robber's victim? He answered, The one who treated him with mercy. Jesus said to him, Go and do likewise. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ano bang gagawin natin para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Last Sunday, sabi ng Panginoon, magsaya kayo sapagkat ang pangalan nyo ay nasulat sa langit, written in the book of life. At alam natin na mga disciples ay ginawa nila ang pagpapahayag ng mabuting balita. Yan ang ginawa nila. But of course now, we are going deeper. Aside from that mission na ginawa nila, at gagawin natin at ginagawa natin, ay we are going deeper sa ating motive kung bakit ginagawa natin yun. Of course, nasa summary ng Bible, certainly, dahil maraming mga laws, so sinasabi ng Panginoon na mahalin ng Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, at buong pagkatao, at mahalin ang ating kapwa. Katulad pagmamahal natin sa ating sarili. Do this and you will live. So ibig sabihin, tayo ay mabubuhay na ganap at tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So we will live joyfully if we follow this commandment of love. But nandyan ang mga challenges. Kaya ipinakita ng Panginoon yung mga challenges ng priest, ng Levite, nang makita nila yung taong nasa daan na ninakawan at malapit ng mamatay. Sila ay dinaanan lang nila, di ba? Dahil sa kanilang law ay bawal humawak, especially ng patay. Kasi baka namatay na yon ang iniisip nila. At hindi na sila makaka-perform ng kanilang ritual sa templo, kanilang offering ng sacrifice. But certainly, sabi ng Panginoon, di ba, it is mercy I want, not sacrifice. Ang awa natin sa kapwa. Yun ang kanilang nalimutan. Inuna nila yung mga formal things to do. At
nalimutan nila na number one ang pagmamahal na ipapakita lalo-lalo na sa nangailangan. Ano? Kaya dahil dito, yung Samaritan traveler, kahit siya ay naabala, na sa pagtingin niya ay he was moved with compassion. Ano? At dahil dito, ginawa niya ang kanyang magagawa para maalagaan at gumaling ang taong dinukutan. So my brothers and sisters, Samaritan pa ang gumawa. Kaya sabi ng lawyer, sagot niya kay Jesus dahil nagtanong, sino ba dito? Which of these three, in your opinion, was neighbor to the robber's victim? Sabi ng lawyer, the one who treated him with mercy. So, yung lawyer, hindi siya makasabi na yung Samaritan, dahil sila ay magkaaway. Meron silang hidwaan dahil impure yung mga Samaritans at sa many centuries ago nang sinakop ang Israel, ay nakipag-asawa sila sa mga Assyrians, so naging impure sila, nagkaroon sila ng sariling templo, sinira pa ang kanilang templo, at ngayon, meron silang hidwaan. They are not in good standing. Nag-aaway-away sila. But nevertheless, tumpak ang sabi ng lawyer dahil the one who treated him with mercy. Awa. So, nangunguna ang pag-ibig sa lahat, di ba? So nandoon ang pag-ibig at yung action nito ay awa. Loving acts is mercy. So may mercy, acts of mercy, di ba? Nandoon yung spiritual and corporal acts of mercy. Kaya nga, sabi sa Divine Mercy, at least every day daw, gumawa tayo ng act of mercy, At ito ang magdadala sa atin sa langit. But of course, ang motive natin dahil mahal natin ang Diyos. Dahil mahal natin ang Diyos. Minahal tayo ng Diyos at ito ang ating response sa Kanya. Namamahalin natin ang ating kapwa. Kasi may time, madali lang mahalin ng Diyos na hindi natin nakikita. Pero pag makita natin ang ating kapwa, paano na? Dahil sa ating kapwa, nandoon ang mukha ng Diyos. Because we are all brothers and sisters. We are created in the image and likeness of God. Kaya yung ating kapwa, tingnan mo ang neighbor mo, yung katabi, ay nandoon ang mukha ni Kristo. Of course, it's a challenge, lalong-lalo na sa ating pamilya, di ba? But sinasabi na kailangan mahalin natin, charity begins at home. So, paano na lang yung ating magulang na may edad na nangailangan ng tulong natin in one way or the other, we will try to help. Kasi mahirap na tulungan sila pag wala na. Habang may buhay pa, we will try our best to help them. Hindi naman ibig sabihin lahat-lahat, but sa lahat ng makakaya natin, with also respect sa ating family, ay ipapakita pa rin natin ang ating pag-ibig at pagmamahal. At alam natin ang pagmamahal ay nagpapatawad ng kasalanan. Katulad ng babae na kaniyang hinugasan she wiped the feet of Jesus with her hair, and of course sa kanyang mga tears, at siya ay naglagay ng mamahaling perfume. So sabi ng Panginoon, look at her, she has loved greatly. At dahil dyan, maraming kasalanan ang nabawas sa kanya. So mga kapatid, kung tayo nagmamahal, di ba? Mamahalin tayo ng Diyos, at of course, mababawasan ang ating kasalanan. Yung mga parusa sa ating kasalanan ay matatanggal. But of course, ang ating Panginoon ay mahal tayo, regardless kung sino man tayo, ito ang ating attitude. But dahil doon, we will respond sa pagmamahal ng Diyos para sa atin. Amen, my brothers and sisters. Ayan, Hallelujah. So ngayon,
naway bilang mga disipulo ay makita sa ating actions ang ating pagmamahal, ano? Madaling sabihin pero mahirap gawin, ano? Kung lalong-lalo na tayo ay nasa situation, di ba? Na bigla na lang merong darating, ano, hingi ng tulong sa atin, makikita natin na naghihirap, o ito ba ay nagbabalat kayo lang, o tayo ay we are being taken or opportunistic, ano? Para lang magpakera ay mga professional na sila na nangihingi ng tulong. Ano, anong ating gagawin, ano? Well, yung rule doon, ano, ay pag-ibig pa rin, ano? Kahit hindi man tayo magpagbigay, ay nandoon ang ating prayer sa kanila, nandoon natin ang smile sa kanila, at kung meron tayong maaabot, pagkain man, kung ano-ano, ayun ang ating iabot, ano, my brothers and sisters. So, ayan, ano, ang journey ng pag-ibig, di ba? Sabi nga, ang pag-ibig ay nagpapasigla, ano, nagpapabata. Kaya naway palagi tayong in love kay Lord, ano? At kung ang ating pag-ibig ay galing sa puso ni Jesus, we use divine love and not human love, hindi tayo mapapagod, ano? Of course, may panahon nandun ang ating human nature, tayo ma-disappoint, tayo ay mahirapan, but nandoon, ano, ang pag-ibig na bibigyan tayo ng grace of God to love. Katulad ng aking pamilya, ano, na meron kaming ongoing kaso pa rin, ano, natapos ng hearing. So, nasa akin pa rin na, of course, part ng process na kami ay we have to go through the process, but nevertheless, nandoon ang pagmamahal, ano? Nandoon pa rin ang pag-ibig. So I pray for my sisters, ano, na, you know, magkaroon ng change of heart, ano? Dahil kami magkakapatid, kami ay magtulungan, ano? Especially na wala na ang aming parents. At yung meron, sana yun ang mag-share, ano, ng blessings, di ba? So anyway, whatever it is, ano, alam natin na the most important thing ay ang pagmamahal. Kasi lilipas din ang lahat, ano? Pero sabi nga, ang pagmamahal ang mananatili, ano? Ang faith, kung tayo nasa langit, nandoon na ang object of our faith, God. Ang pag-asa, nandoon na sa Kanya. Pero ang love, ano? Patuloy na nandoon, ano? Patuloy na mabubuhay ang pag-ibig. And we will continue to love, ano, the Lord and one another for all eternity. Amen? Ayan, ma-inspire tayo ngayon sa Sunday na ito sa ating pagmamahal sa Diyos at kapwa. Hallelujah! God bless us all.